Sobrang sakit mga kababayan kasi binabaliktad tayo ng taong ito. Para silang nanuntok tapos sila pa ang pabiktim. Sila na nga yung tunay na traidor tapos tayo pa yung sabihan na traidor. Sila na nga yung tunay na bayaran tapos tayo pa ang sabihan nila na bayaran. Katulad nito mga kababayan, sabi niya, si Bin Barubal daw ay nabayaran ng 100,000. Iba pala mapikon ng mga bandidong ito mga kababayan kasi gumagawa ng kwento. Napipikon sila kasi durog ang amo na nagbabayad sa kanila. Si Bin Barubal pa ang pagbintangan na nabayaran mga kababayan. Si Bin Barubal galing ng ibang bansa nagtatrabaho. Sila ang tunay na bayaran kasi wala silang trabaho. Nasa social media lang sila araw-araw mag-livestream. Halata naman mga kababayan na sila yung bayad. Klarong-klaro. Tingnan ninyo, meron silang ideya na 100,000 ang bayad. Kasi sila yung nabayaran ng 100K. O, tingnan nyo yung mga hindi bayad. Walang ideya kung magkano ang bayad. O, di ba? Sabi niya 100K kasi yan yung binabayad sa kanya. Ilabas mo ang ebidensya mo na nabayaran si Bin Barubal ng 100K. O, di ba? O, wala kang ebidensya. Kami pa yung baliktarin mo na meron kaming ebidensya. Hinahire kami ng mga tauhan ni Tambaloslos, nag-chat sa amin, pero hindi kami pumayag. Meron kaming ebidensya na nag-hire si Tambaloslos. Kaya kayo na mga kampi niya, kayo ang tunay na bayaran. Kami kahit may ebidensya kami pero hindi kami nagbibintang ng direkta sa tao. Sinasabi lang namin na ikaw na bayaran ka ni Tambaloslos. Pero hindi namin sinasabi ang totoong pangalan kasi iniiwasan din namin ang libel. Ganyan katalino ang mga supporters ni Duterte na sinasabihan ninyo na bobo. O, sino yung magsasampa ng kaso kapag sinabi namin na Tambaloslos ka? Bakit? Kaya mo bang patunayan na ikaw si Tambaloslos? Bakit? Ikaw lang ba ang Tambaloslos? Ikaw ang tunay na bubo ballpoint kasi makukulong ka ngayon. Ipapakulong ka namin. Kasi direkta mong pinagbintangan si Sara Duterte na binabayaran daw ng 100K si Bin Barubal. Direkta, libel to sigurado, libel ka ballpoint, ipapakulong ka namin. Okay, nananawagan ako kay Inday Sara na ipakulong ang taong ito, si ballpoint. Gusto ko ito makita sa kulungan, bibigyan kita ng 1 linggo, Madam BP Sara na ikulong ito. Kasi kapag hindi mo ito ikulong, at dahil tuta lang daw ng China si Digong, kaya pinagsisihan niya nga raw. Hoy, imbis magmarunong, magmasid ka sa galaw. Duterte, tuta ng singkit! O sige na, edi wow, basta pag binomba kayo ng incheck, huwag kayong lilipat ng Davao. Tangina, ganito yung mga kuda ng kuda sa internet no? Pag nagkagera, kanya-kanyang tago yung mga Ikaw na pumuntang China, gamitin mo yung therapy session, tingnan natin kung tatalab yan sa mga missile nila. Gago! Duterte, DDS daw, Davao Death Squad, I don't know. Di kita masasagot sa ganung paksa na yung krimen sa ganung paraan napupuksa. Pero kung totoo man, ba't ako magre-reklamo sa ganung banda? Parang kino-compliment mo lang na DDS ang dailan, but safest city kami sa buong bansa. Ba't bilyong-bilyong pondo daw sa Mindanao nung Duterte admin? Bakit? Kung hindi dahil doon, malamang hanggang ngayon wala kaming bypass road, tunnel road, investor na dati takot mamuhunan. Naririnig mo lang kasi yung putukan pero bingi-bingihan pagdating sa pinaghuhugutan. Napukusan lang yung Mindanao ng isang termino. Isang termino! Tingin mo na agad sukdulan? Pangungurakot ba talaga yung kinagagalit mo o sanay ka lang na kayo yung mas natututukan? Ano? Ayaw mong maging balansi yung bansa pero panay reklamo niya sa akin na bakit yung Mindanao wala masyadong building. Tinuturing na food basket yun sa atin. Preskong prutas, murang bigas, karamihan doon nang gagaling. Sa bakod namin tinatanim pero nasa mesa nyo yung pagkain. Ano? Dahil lang sa personal ng motibo kung saan na napupunta? Gusto mong punuin ang building yon? Bakit? Handa ka bang magutom ka? Sinabihan mo daw yung mga tropa mo wag mag-react sa rounds ko? Sige! Gaga, maaaring lamangan mo ko sa ingay pero sa isip, asa. Lagyan mo man ng silencer, aking matitinding bara, mapipigilan mo lang yung tunog pero hindi yung bala. Pero kahit anong pangit ng yung bunganga, wala kang narinig na nilait ko yung politiko mo doon ka sa akin humanga. Kanya-kanya tayo ng pinagdaanan. Ba't kita didiktahan sa kung ano ang tama? Walang nananalo sa gantong debate pero talo yung walang pangunawa. Tandaan mo yan.
At doon tayo nagkakapareha. Parehong merong hinaing, pareho din na may reklamo. Pero di sapat yung piling lang edukado, dapat danas mo yung hirap ng mga tao. Ngayon tapos ka na, pakisabi din sa iyong amo, galing pa ng DDS, ikay malinis train na bao.